Nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Hindi ko siya napansin. Hindi ko siya napansin kanina. Sulit na sulit ang init, ang pagod. Okay, hassle agad. Ang nangyari kasi... Okay, simulan natin itong video na to. Natatawagin nating video na akala ko ay saglit lang dahil akala ko ay mabilis naming makukuha ang bago naming minivan, pero dahil sa dami ng problema at mga hindi inaasahang pangyayari ay humaba ng humaba, kaya ang haba rin ng title. Ayan, eto na nga, nagpunta kami rito sa may pier. Ang alam ko, pier tong area na to, pier 4 yata, papunta ng Ross Boulevard. Ayan, yung maraming truck. Ayan, sa may Zaragoza Gate yan. Okay, sa may Manila North Port Harbor. Basta yan yung area na yon. Dito kami nagpunta dahil nandito yung To Go. May kukunin po kaming van. Thank you. At To Go yung nagdala sa Maynila doon sa bago naming minivan. Ayan, so syempre dahil first time natin dito, nagtatanong-tanong tayo at kung saan kami tinuro, kung saan kami nakarating. Ayan, naglalakad kami sa initan. Hanggang sa ito na nga, nakarating na kami dito sa opisina ng To Go. Ma'am, saan po dito yung may kukunin po kasi kaming van? May kukunin kaming van, kuya. Galing pong Davao. Oo. Titignan lang sa room BL number. Sige po. Siyempre, magsisimula ka sa pagtatanong, tapos pipila ka, tapos uupo ka, tapos maghihintay ka, tapos uupo ka ulit. Tapos may pipirmahan ka. So may check lang po, ma'am. Thank you. Tapos palilipatin ka sa kabilang opisina. Sobrang init nung araw na to, kaya nung pumasok ako dito sa kabilang opisina ay masaya ako. Kasi ayan may aircon. Pero ganun pa rin yung ginawa ko. Tumayo, naghintay, sumagot sa tanong. Hindi ko po lang parang wala po. Tumayo, at naghintay pa ulit. Pagkatapos ng medyo mahaba at matagal na proseso doon, ito, binigyan nila ako nitong reflective vest. Hindi ko lang kung yun yung tawag dyan. Basta yung kulay green na yan na siguro kahit nasa ibang planeta ka, kitang-kita ka pag suot mo yan. Required daw na may suot na ganito pagpapasok ka dito sa parang yard na to, no? So, ayan, syempre, kailangan mo mag-comply dyan. Ayan, sobrang init pero excited pa rin ako ng mga oras na yan kasi syempre may bagong minivan ka eh. So kahit malayo yung lalakarin mo, kahit sobrang init, syempre, okay lang yun. Kayang-kaya mo yung tiisin. Ma'am, dito po ba yung gate pass? At pagpunta ko rito, ganoon ulit ang gagawin. Tatayo, maghihintay, tapos pinalipat ako sa iba pang bintana. Medyo mas malayo na tong bintana na to, pero ganoon pa rin. Mainit, tapos ang gagawin mo pa rin ay tatayo at maghihintay. Pero dahil nangalay na ako, nakakita ako ng upuan at umupo ako. At sa pag-upo ko, nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Nakita ko na siya. Ito lang siya, nasa harap ko. Hindi ko siya napansin. Hindi ko siya napansin kanina. Sobrang init. Sulit na sulit ang init, ang pagod. Excited na. Hindi ko lang kung nakita niyo na siya, pero ako, nakita ko na siya. Ayan, pero nung nakita ko yung bagong minivan, hindi pa doon nagtapos ang lahat. Kasi nga, kailangan ko pa rin maghintay. Hanggang sa ito na, naiproseso na nga lahat ng mga papeles at ito na, yung bagong minivan. Kaso may problema agad na sinabi sa akin yung magre-release ng sasakyan. Oh, yun sir. Kasi hindi namin mahugot, baka mabali. Sige tol, thank you. Yung susi daw na itong bagong minivan hindi mahugot. So na-stack up siya dun sa susian. Hindi mahugot yung susi. Problema agad. Sinubukan kong pihit-pihitin. Pero wala pa rin, kaya naman tatawagan ko na lang si Dodong Laagan. At habang iniintay ko na sagutin ni Dodong ang tawag ko, ay sinusubukan ko pa rin siyang pihit-pihitin. Pero wala pa rin. At si Dodong, wala pa rin. So tinawagan ko siya ulit at this time ay sinagot niya na. Kaso ang problema tol, hindi raw nila mahugot yung susi. Ayan tol oh. Eto, di ba ito yung susian? Oo tol. Sa ilalim mismo tol, may makikita ka dyan na ito, kulay white. Ito, yun ito tol. Iangat
mo lang. Tinuro niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin. So nagmekaniko muna ako saglit. Ang galing mo, tol. Kaya, Ang galing mo, tol, parang marami kang alam sa minivan. siguro. Tapos, tol, sa tingin mo mag-i-start kaya to? Eh, hindi inugot yung susi. Wala, tol, di siya nag-react. Parang wala siyang baterya. Baka nalubat yan, baka naka-on yan na iniwan nila. I-update mo ako pag ano. Sige, tol, update kita. Sige pa. Okay, maraming salamat. Sige pa. Okay, hassle agad. Ang nangyari kasi, hindi raw mahugot yung susi. So dito sa part na to, ina-explain ko kung ano nangyari dun sa baterya. Dahil nga na-stack up yung susi at hindi siya mahugot, nakapatay yung makina pero buhay yung baterya. At dahil matagal siyang nakatambay lang dun sa yard, nadiskarga yung baterya. Kaya yun naman ang sumunod na problema ang kailangang solusyonan. Ang ginawa namin ay humingi kami ng tulong sa Tugo at sa Northport. At yung Tugo nga daw ay merong yung mga parang battery man kung tawagin nila na sila yung nagja-jump start ng mga sasakyan na nadidiskarga. Maya-maya lang ay dumating na yung truck na tutulong sa amin. Paano gagawin? Sila yung magja-jump start sa bago naming minivan. May kable sila. Nadiskarga eh. Wala siyang baterya. Okay, katry ko, tol. Try natin. Ay. Ayun, may ilaw na. Ay! Ganun lang kabilis, di ba? Nag-start na kagad. Ayos, nag-start na. Ganun lang pala kadali. Okay, gumagana, gumagana. Okay na, sir. Maraming salamat. Oo po, sa likod yung baterya. Ay po ba si Mayor TV? Opo. Ginagamit yun. Mas pogi po ako doon. Ay, na-discarga ang battery. Opo kasi nag-lock po yung yung susi. So hindi mahugot. Na nakailigan ko po, maganda kasi. Tsaka marami siyang gamit. Paano to, sir? Babalik kami doon, no? Kasi may babayaran daw. So ito na nga, ready na kami. Kasama ko si Mayora, kasama ko yung bayaw ko. At kagaya ng mga bata na gustong-gustong makatikim ng fried chicken, tuwang-tuwa talaga kami nung nakasakay na kami sa bagong minivan. Okay, palakpakan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang problema. Dahil meron pa kaming susunod na pagsubok. Okay, kasalukuyan kaming nasa Harbor Link. At namamroblema ako ngayon. Actually, lahat kami namamroblema. Wala na siyang gas. Hindi namin alam kung anong unahin. Kailangan makarating kami ng Valenzuela ng agad-agad. Masaya. At kagaya na makikita ninyo, ay matiwasay naman kaming nakarating sa Valenzuela. Hanap lang tayo ng gas. Hindi naman kami tumirik at naubusan ng gasolina. At umabot din kami sa isang gasoline station. Ang sumunod na naging problema nun, yung GoPro ko naman ang nalobat. So kung gusto nyong malaman ang mga katangian, mga specs at ang pangalan ng bago naming minivan, abangan nyo yung mga susunod naming upload. So sa ngayon ay hanggang dito na lang muna. At tingnan natin kung mapapaabot ko ng 8 minutes tong video na to.